Kaugnay sa mga human trafficking sa Samar, bunso ng pananalasa roon na Bagyong Yolanda, makakausap natin sa telepono si DSWD Secretary Dinky Soliman. Secretary Soliman, magandang tanghali, si PR Canghel po ito. Magandang tanghali, Pia, at sa inyo pong mga tagapakinig. Oho, Secretary, sinabi po ninyo na ang DSWD wala pa namang nauulat na kaso ng human trafficking. Although yung Plan International nga po, isang grupo, sabi nila meron na raw 5 babaeng high school students sa Samar na biktima na ng human trafficking. Narinig nyo na po ba ang report na ito? Narinig ko from the press. Wala pa kaming nakukuhang informasyon from Plan International. Hinihingi daw yung tulong namin para imbestigahan ito. Kailangan namin yung detalye sana para mabaybay namin yung 5 high school girls na sabi na recruit from Basay and Marabut. Yun ang report ng Plan International and makikipag-ugnayan kami sa kanila. Ano pa yung alam nilang detalye tungkol dyan? Dahil meron po kaming malawakang kampanya, hindi lang sa Yolanda areas but sa iba pang mga lugar kung saan nagdadala kami ng impormasyon na huwag pasamahin kahit kanino ang mga tao kahit kakilala dahil mabibiktima nga po ng trafficking at mas mainam na usisain mabuti kung ano yung offer na ibinibigay. Huwag kaagad pasamahin ang mga bata na mga anak nila. Actually, nung shortly after nung Super Typhoon Yolanda, nagbabala na rin po, 'di ba, ang DSWD na baka nga magkaroon ng mga kaso ng human trafficking. Ano ho ba, Secretary, yung mga warning signs na dapat nating makita or dapat nating malaman para matiyak na hindi mabibiktima ng human trafficking? Una, pagka may umiikot at inaanyayahan yung matagal mo nang hindi nakikita kahit kakilala mo or kahit kamag-anak mo, bigla na lang susulpot at mag-o-offer ng trabaho o paaralin yung anak mo. Kailangang usisain mabuti ano yung dahilan na sila'y dumating at bakit ngayon lang sila nagbibigay ng tulong. Pangalawa, yung pinapangakong lugar at tatrabahuan, hingian ng dokumento kung ano man yun. Kung beyond 18 years old at pinapangakong trabaho, kailangan hingiin ang dokumento. Sino yung tao, ano yung dokumento na papakita na may trabaho. Kung eskwelahan naman at papaaralin, kailangan din hanapin ninyo kung ano yung eskwelahan na papasukan. Gaya nitong report ng Plan International sa press na sinasabi nila, ang pinangako daw nung kumuha sa mga bata, magtatrabaho daw sa gabi. Signal na yun sa'yo. Bakit magtatrabaho sa gabi ang bata? Diba? So, yun yung mga ilang signs. Pero meron kaming mga kasamahan na nag-distribute nung information material kung paano mo ma-detect ang isang trafficker. Kasi ang malungkot dito, Pia, ang isang trafficker hindi kailangang estranghero sa'yo. Kung minsan, mga kaibigan, kakilala, at kung minsan kamag-anak pa, mismo ang nagdadala nung mga bata o nung mga dalaga sa ganyang klaseng sitwasyon. So, ang amin hong warning palagi, detalyehin ng mabuti kung saan sila dadalhin. At kung minor de edad yung bata, huwag po nilang pasamahin. Kung kailangan nila ng tulong, walang pagkain, lumapit na lang po sa pamahalaan, lokal or sa amin para matulungan sila, pero huwag nilang pasamahin ang bata. So wag rin basta-basta magtitiwala, no, Secretary? Kapag sa ganitong kaso, naghinala na sila, na biktima nga ng human trafficking ang isa nilang kakilala, pwede ho ba itong idulog sa DSWD? Paano ho nila isusumbong? Dito po, 0920-946-3766. Yan po yung hotline namin sa lahat ng Yolanda affected areas. Reklamo sa pagkain, reklamo sa delivery ng pagkain or ng trafficking or ng cash for work. Kung meron mga problema o reklamo, i-text po nila. Pia, kailangan naka-text. Kasi kailangan po namin yung detalye para ma-actionan namin. So kung text, nakalagay doon yung lugar, nakalagay doon yung petsa kung trafficking yan na suspecha, kailan dumating yung tao at ano yung alam nilang pinagdalhan, mas madali po naming maa-actionan.
Alright, Secretary, maraming salamat po sa inyo. DSWD Secretary Dinky Maraming Solimar. salamat din. Magandang tanghali.